So huli po nating namataan si Bagyong Maymay at 185 kilometers kanluran ng Bacnotan, La Union as of 10 in the morning. Napanatili ang lakas at 65 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna at may pagbugso hanggang 80 kilometers per hour. At kumikilos po ito kumilos ng pahilaga in the last 6 hours at 10 kilometers per hour, pero eventually kikilos po ito ng pasilangan or moving pabalik po dito sa ating kalupaan. Base sa ating latest satellite animation, yung Northern and Central Luzon ang naapektuhan po directly nitong si Bagyong Maymay, habang yung Southwest Monsoon or hanging habagat ay siyang nagdadala naman po ng mga pabugso-bugsong ulan, lalo na sa Metro Manila, mga nearby provinces pa dito sa may Calabarzon, hanggang dito sa may Mimaropa and Western Visayas, may effect din po ng habagat. Samantala, si Typhoon with international name na Dolphin, ito po ay patuloy ang paglapit dun sa ating northeastern corner ng ating PAR at nasa layong 1,765 kilometers east-northeast of extreme northern Luzon. So sa ngayon po, nasa 155 kilometers per hour yung taglay niya na hangin malapit sa kanyang mata, may pagbugso hanggang 190 kph at mabagal na kumikilos west-northward at 15 kilometers per hour. Wala pong direktang epekto itong si Bagyong Dolphin, subalit unti-unti nitong palalakasin yung southwest monsoon or hanging habagat sa malaking bahagi ng ating bansa, lalo na po the moment na humina at malusaw itong si Bagyong Maymay sa susunod po na 24 to 48 hours. So base po sa latest track ng Pag-asa, yung general movement niya within the next 36 hours ay eastward or pasilangan. Mamayang gabi po ito ay posibleng maglandfall po dito sa may pagitan ng La Union at Ilocos Sur as a tropical storm. And then pag nagkaroon po ng interaction sa lupa, posible itong humina bilang isang tropical depression. Maring tawirin pa yung ilang bahagi ng Ilocos region and Cordillera region. At pagsapit po bukas ng tanghali or hapon, ito ay hihina bilang isang low pressure area habang nandito sa may Cagayan Valley. Kung papansin din po natin, yung kabuang lawak po nitong si Bagyong Maymay sa ngayon is around 360 kilometers, 180 kilometers yung kanyang radius. So mahagip din po, hindi lang yung mga nabanggit na areas natin like Ilocos Sur and La Union, basically halos buong Northern and Central Luzon magdadala po makakaranas po ng mga pabugso-bugsong hangin at mga pag-ulan dulot ng bagyo. So sa ngayon, meron na po tayong wind signal number 2 given na ito ay tropical storm category. Ito ay ang mga probinsya po ng Ilocos Sur, northern and central portions of La Union, gayon din ang northwestern Pangasinan, southwestern portion of Abra, western portion ng Mountain Province, at dito rin po sa northwestern portion of Benguet. Habang meron naman tayong wind signal number 1 in other areas pa po of northern and central Luzon, Ilocos Norte, natitirang bahagi ng La Union at Pangasinan, gayon din ang buong Apayao, rest of Abra signal number 1, Kalinga, rest of Mountain Province, Ifugao, rest of Benguet, gayon din po ang mainland Cagayan, Isabela, Quirino, and Nueva Vizcaya. At signal number 1 din po sa hilagang bahagi ng Central Luzon, kabilang ng Northern Zambales, Northern Tarlac, Northern Nueva Ecija, at Northern and Central portions of Aurora. So yung mararamdaman po na hangin sa mga lugar na ito ay posibleng maramdaman as early as this afternoon po at posibleng magtagal hanggang bukas given nga napapalapit na itong si Bagyong Maymay sa kalupaan po ng Ilocos region at tatawid po, posibleng tawirin nga itong Cordillera region and Cagayan Valley. So yung mga may signal number 2, itong nakikita natin na may kulay red, posible po sila makaranas ng mga hangin na gale force winds or may kalakasang hangin na posible magdulot po ng pagkasira ng maliliit na puno at mga pananim, posibleng makasira po ng mga ilang struktura po na yari sa light materials at makapagpatumba rin ng ilang poste po na may hina. Samantala yung signal number 1 po, more on strong winds po or malalakas na hangin.